let it bang, bang. Magandang umaga mga Lods. Ngayon may topic tayo patungkol dun sa sa mga nagtatanong. Hindi ko kasi masagot ng sa comment section kasi baka ma-violate natin si YT. Marami po kasing bawal sa YouTube. Kaya minabuti ko kung gumawa na lang ng ganitong klaseng video kasi may mga nagtatanong po. Ito po yung natin, mga kumbaga yung topic natin ito. Paano nga ba mapapaamo ang alaga nating parakit o baji? Ayun yung topic natin. So simple lang mga Lods, kasi dati natin although na ginagawa ko na to sa mga previous na video ginawa ko dati. Ito yun para sa mga bagong bagong pumili ng ibon, mga beginner na gaya natin dati. Simple lang yan mga Lods. Bawa, nakabili ka ng baji, ang edad pa lang 2 months, 3 months. Kasi siyempre, isa lang ang cage. Halimbawa, isa lang ang cage mo. Ano lang siya, kung 2 pares yan, isang pares, lagi ka lang pag pinapakain mo, bago mo pakainin, tumambay ka muna para makita nila. Kumbaga sisinuhin ka niyan siyempre bago sa paningin nila, tsaka kabibili lang, tatantsahin ka niyan kasi matatalino yung mga ibon na yan mga Lods. Ayan, mga ilang minuto nakatambay ka, yung reaction mo hindi malikot, parang slow ang dating. Tatambay ka lang, may cellphone, pa-text ka lang, nunod ka lang ng mga pag mga ilang minuto na yun, tsaka mo pakainin. Basta ang galaw mo lang slow. Ayan, marirealize ng ibon niya na ito yung magpapakain sa amin. Yun lang yung mga Lods. Araw-araw yun na masanay ka na kung kaya mo tumambay ng 1 oras, 2 oras sa alaga mo, tambayan mo. Wala ka namang ginagawa. O kung may trabaho ka, bago ka pumasok o pagkatapos, ganun. Tapos pag nasasanay na silang ikaw yung nagpapakain, yun na, umpisahan mo ng ipasok yung kamay mo na ibabad mo siya, huwag mo nga alisin. Doon lang siya, huwag ka lang masyadong malikot. Tapos mapapansin mo mga susunod na lalapit yan sa'yo, kakagat-kagatin yan. Titingnan kung hindi ka delikado, hindi ka harmful. Ayun, pag natansya nila, kasi ako ginagawa ko yung patukaan muna nahawakan ko gano'n, dadapo yan. Tapos sa mga susunod gawin mo sa palad na. Tsaka pinaka the best na oras mga Lods, kung may pasok ka halimbawa alas 6 o alas 7, sa mga susunod na araw yun, kung talagang nag-aalaga ka, ang pinaka the best na pakain dyan alas 9 hanggang alas 9:30. Huwag na paabutin ng mas pa kasi kawawa ibon. Kasi kung pumapasok ka tapos busy ka, malabo yun, matagal. Kaya karamihan dyan yung hindi masyadong busy. Ayun, ipasok mo lang yung kamay mo, makikita mo yan, na yan, dadapo yan. Araw-arawin mo yan hanggang sa masanay yan. Hanggang sa bandang huli,
kahit pinapakain mo na sa patukaan niya, kaya mo nang hawakan. Kagaya yung nakikita nyo sa video ko na nahawak-hawakan ko sila. Ganun lang mga lods, magpaamo ng ibon. Tiyagaan lang, kumbaga. Tapos yung tanong naman na isa, paano kung nawala yung tiwala? Ba, dati nang may tiwala, tapos biglang umilap. Ba, yun yan, naging busy ka. Ganun lang ulit. Ibalik mo lang yung dati. Parang pag-ibig lang yan eh. Ibalik mo yung dati, ganun lang yung lods. Parang yung sinisinta mo dati, parang nagtampo ngayon. Ibalik mo lang dati yung gusto niya. Ganun lang yung lods. Simple lang. Ngayon ito yung pinaka natin mga lods. Yung nagtatanong. Totally tanong din yun, pero ito yung pinaka baka naguluhan siya sa tinext ko. Kasi nga may limitado tayong sa text. Yung tanong niya, paano magpares ng parakit na 3 months at saka 1 year? So, paano nga ba? Totally, doon muna tayo sa doon sa tamang proseso. Ang tamang pagpapares ng ibon mga loads, 10 months. Yung pinakamaaga, 8 months. Na kung 8 months, dapat ang lalaki 10 months, gano'n. Dapat mas matanda yung lalaki. Yun ang pinaka-the best na walang sabit mga loads. Na kumbaga yun ang normal na pagpapares. Ngayon yung naman, yung kung paano pagparisin, ilagay mo lang sa cage. Sama mo silang dalawa. O kaya, kung may dalawa yung may bakante kang cage, pagtabihin mo. Madali lang kasi ang parakit di naman maselan. Di naman kagaya ng African yan na ubod ng selan talaga. Ganun, matindi kang umano ng ibon. Pero sa parakit hindi ganun kahirap mga lods. Ako, direkta na yun eh. Pag pinagpapares ko, direkta. May gusto akong pagparisin. Rekta yun. Minsan, pag yung gusto ko lang magparami, pakakawalan ko lang yan kasi meron akong maliit na pag binitaw ko sila, hindi sila makakawala. Yun, makikita ko kung sino yung nagpeper. Minsan nga, agad-agad dyan, nagme-mate yan eh. Ganun lang mga lods. Ngayon yung tanong na 3 months at saka 1 year, mga lods, malabo yun. Mag-pair man yan, swerte mo kung mapisa yung itlog niyan. Kasi bata pa yun. Sayang lang yung panahon mo. Kasi tinesting ko rin yan eh. Sayang lang. Minsan nga, tama yung edad eh. Sumasabit pa eh. Kaya po yun, napakaliit ng chance. Pero nakakalusot din. Minimal ang nakakalusot. Kung gusto mo talaga na walang madamit sa mga inakay mo o walang sayang na panahon, yung tamang edad. Kasi pag tama yung edad, talagang kumbaga sa tao, mature na, alam nang mag-alaga ng mga anak. Ganun din naman sa ibon mga lods. Kaya doon sa nagtatanong, yun yung pinaka tamang sagot. Yun doon sa base sa karanasan ko lang mga lods. Kasi hindi tayo pwedeng may napanood ako. Halimbawa, ginawa ko, pag hindi nag-succeed, hindi ko yun. Hindi ko pinapayo yun. Kaya lahat ng mga may nagtanong, sasagot ako, yun po base lang sa aking karanasan na sa pag-iibon. Kasi iba-iba tayo ng technique mga lods eh. Hindi naman sa mga lods. Ako nung nagpisaan na yung mga mga lodi, expected ko lang, halimbawa 5 yung itlog, expected ko lang, sabi ko 2 lang, okay na eh. Pero sa kaswertihan, minsan 5 pisa lahat eh. Tapos meron naman 7. Sa kaswertihan talaga pisa lahat. Minsan 8, may 10 pa nga mga lods eh. Yung 10,
Yun, minsan 7 yung 7, 8. Napipisa kaya lang minsan hindi ko naaagapan. Yung sobrang liit, yung pinakahuli, namamatay. Kaya kalimitan nabubuhayin ako sa 10. Nagugulat ako ba't 10 siya. Ano yan, ang nabubuhay doon, malinis 7. Maganda po yung mga nakuha kong ibon na sila. Mahusay silang mag-breed. Isa lang yung natandaan ko na talaga siya, hindi siya marunong. Ganoon naman mga lods eh. Pero wala na yun, patay na si Kikay. Pero bago siya namatay, may itlog siya na pinapisa ako sa iba. Kaya lang, isa nga lang siya. Isa lang yung Tapos namatay siya, hindi siya palalipad. Maamo kasi yun eh. Pag dumapo sa'yo, hindi na lumilipad masyado, kaya nagkasapola. Yun, namatay siya. Yun yung dating kaparis ng dilaw. Kaso wala, hindi siya pinalad. Ganun lang mga lods. Sa pag-iibon natin, siguro masasabi ko, buenas na ang mga ibon natin mahuhusay. Sa pag-aalaga na rin siguro kasi parang halaman lang yan. Pag inalagaan maayos, tutubo yan. Maganda. Ganun lang mga lodi. Kaya, ayun, yung mga tanong, yun na po yun, yung mga nagtatanong sa akin, mga nag-PPM. Tapos ito mga lods, yung mga nagtatanong din kung saan daw yung location ko, kung saan. Nahirapan po ako sumagot sa YT kasi dinidetect ni YT yan. Parang dinidetect niya yung nagtatanong spam. Kaya minsan po hindi ako sumasagot ng diretso. May naman dyan mga lods, description. May yung FB natin nandyan naman sa description na doon lang po kayo. Tapos punta kayo sa messenger, request lang, mag-message kayo, tinitingnan ko naman po lagi. Interesado kayo sa mga ibon, magtanong po kayo dyan kasi maganda rin yung nagko-comment. Pero doon ako sasagot, punta kayo sa doon po ako sasagot ng diretso mga lods. Okay mga lodi, hanggang dito muna. Sana patuloy kayong sumuporta sa aking mga video. Maraming salamat. Bye bye.